Dahil nga sa kalbo na ang buhok ko, gusto na rin magpakalbo na Itsambunggan at saka ni Boy Skincare. Dahil ako ang leader ng Team Dugyot, ako daw ang inspirasyon nila. Pero kinausap ko sila na maayos. Sinabi ko na alam kong ako ang inspirasyon nila. Pero sabi ko hindi nyo na kailangan magpakalbo dahil ang idol nyo ako. At sa wakas napilit ko rin sila na wag na magpakalbo. Pero na-appreciate ko na idol nila ako. Ang una na nga pala nagpagupit ay si Itsambunggan. Pero kasi talagang reason kung bakit gusto nila magpagupit. Kasi diba ang babae nagpapagupit kapag naka-move on na. Pero syempre ako hindi. Ang reason ko naman kung bakit ako nagpakalbo ay stress ako. Pero itong si Itsambunggan at saka si Boy Skincare, walang halong biro. Ang reason kung bakit sila nagpagupit ay naka-move on na sila galing sa pagiging heartbroken. Nakakalibang nga maggupit si Kuyang Barbero dito. Kasi ang galing nakabuo na siya dito ng circle na napapalibutan ng buhok. Ang galing, di ba? Para siyang gumagawa ng spell. Grabe, no, buhok pa lang ni Itsambunggan niya, sobrang kapal na. Di ko sure kung 2 years o 1 year mahigit. Eto na ang bagong move on na si Itsambunggan. Pogi at ready na ulit siyang ma-inlove. Medyo matagal-tagal din na pag-move on ni Itsambunggan. Pero mas matindi naman itong kay Boy Skincare. Dahil solid ang pinagsamahan nila. Eh kaso hindi yata nag-work. Well, sabi nga niya, kung sila talaga, di ba? Guys, kasi dapat pati sa live dive ako ang inspirasyon nyo, di ba? Tapos na nga palang gupitan si Boy Skincare. Naging kamukha nga niya sa SB19 eh. Pagkatapos na magpagupit, nagutom nga pala kami. Wala talaga kaming balak bumili dito sa panaderia. Pero napatigil kami kasi mukhang masarap tong tinapay na donut nila. Tapos wala pala silang pera pambili. Pero bilang leader at bilang inspirasyon nila, ako na bumili para sa kanila. Sa sobrang gutom nga na Itsambunggan ay kinagatan niya agad to. 3 piraso nga pala ang binili namin pero sabi ko patikim muna ng isa. Dahil diet ako, kinagatan ko lang talaga. Diet nga din pala si Boy Skincare kaya tagi-tagis ang agat lang kami. Si Itsambunggan lang hindi diet sa amin kaya pinabayaan na namin yung 5 pirasong tinapay. Minsan nga lang pala ulit kami magbanding kasi nga meron ng trabaho si Itsambunggan. At eto nga habang naglalakad kami mula sa malayo nakita namin si Boy Ubo. Nagulat kami kasi akala namin meron siyang kadate na babae. Itataka kami baka siya nasa labas anong ginagawa niya. Hanggang sa nalaman namin meron pala dito nagtitinda ng mga iho-ihaw. Ito talaga hindi ko mapigilan bumili. Kaya naman bumili ako ng 2 stick nito. Hindi ko alam kung anong tawag dito basta kinakain ko to. Kaya naman inabot ko na to sa nagluluto para maluto na. At habang niluluto nga yung pinapaihaw ko, makikitikim at makikikain muna ako sa tito ko na si Boy Ubo. Kasi diba alam naman natin maraming talaga nagtitinda ng iho-ihaw sa tabi ng mga kalsada. Pare-parehas lang naman sila ng tinda pero nagkakatalo lang yan sa sauce. At grabe sobrang sarap ng sauce dito. Taba pa yata yung kinain ko ayaw ko lang lunukin. Diet nga din pala si Boy Ubo kaso hindi na niya napigilan. 3 years na rin kasi huli namin kain ng iho-ihaw. Kaya naman pagkaluto ng akin umuwi agad ako. Sabi ko sa tindera paki-plastic nga po. Pakidamihin na rin po ang sauce kasi po kakainin ko po to sa kanin. Grabe the best talaga to promise. Marami akong favorite na pagkain pero pag eto talaga hindi ko mapigilan na kumain ng madami. Kasi naman sauce pa lang ulam na. Kada kain ko ngayon napapapikit pa ako sa sobrang sarap. Hindi ko na nga lang pala napakita pero lahat kami bumili. Kaya naman itong oras na to na kumakain ako, kumakain na rin sila sa kanilang mga bahay. Diet nga ako pero ngayon muna exempted. At eto nga grabe sobrang dami ko nakain pati sauce na simot ko na. Sobrang dami ko nakain grabe laki agad ang tiyan ko. Tapos nawala na yung muscle ko naging pats na. Pero okay lang yun kasi tuwing hapon ako, si Itsambunggan, si Boy Skincare ay naglalakad kami ng 2 kilometers papunta sa bahay nila Noknok Paputok. Ito na kasi yung exercise namin araw-araw. Malayo din yung 2 kilometers. Kaya every time na nakakarating na kami sa bahay nila Noknok Paputok ay pawis na kami at tunaw na yung kinain namin. Halos gagabihin na nga kami nung nakita na namin si Noknok. At pagkarating namin sa kanila, eto nga at maglalakad ulit kami pabalik. Hindi nga pala namin siya pinagmotor kasi kailangan din niya maglakad para mag-exercise. At naglakad na nga pala kami pabalik dito sa computer shop nila Boy Skincare. Pero ayun nga wala rin nangyari sa nilakad namin pagkalayo-layo. Kasi kumain din kami ng pagkadami-dami. At pagkatapos namin kumain, ito naman ang banding namin ngayon maglaro sa computer shop nila Boy Skincare. 10 years nga pala yung huling laro ko ng computer shop. Kaya hindi na ako marunong. Kaya naman ito si Itsambunggan sa likod ko, tuturuan niya ako. At ang ending, panalo kami! Yeah!